Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kumusta ang lahat? At alam ko naman may na talagang tayo dito sa Luzon. Hindi ko lang mamay kung sa Visayas o sa Mindanao ganun din ang naging sitwasyon. Pero dito kasi mamay nakatuon ng pansin natin dito sa Luzon. At grabe ang talagang dinulot ng bagyo. Sunod-sunod at the same time talagang baha. At dito naman kasi may sa lugar namin, lalong-lalo dito sa barangay namin, hindi naman gaano. May konting baha pero passable naman. At kumbaga nakakalungkot lang tingnan sa mga social media pages tas sa balita yung mga nalubog sa baha So meron din tayong kakilala na dito sa social media na talagang lubog ang bahay. So kumbaga nakakalungkot lang isipin. Pero we are hoping na makakabangon ng lahat. Sana huwag nang matagdagang pang bagyo at totally makarecover ng lahat. Grabe. Ako na overwhelmed ako sa nangyari mga kamay. Sabi nga nila may parating pa daw na bagyo. Hopefully makancel na muna. Patapusin muna ng taon para at least maka-recover ng lahat. So anyways mga kamay, dito na tayo sa ating main vlog. Ang gagawin natin, since na sit down vlog tayo at kakaigi pala ng panahon, review and revenue update. So ang didiscuss natin dito mga content creators mamay, siguro kayo familiar na sa grupo na ito. So yung Magic Flakes. At dito naman mamay sa Magic Flakes mamay, in-exclude ko na po si Kanuto kasi na-discuss na natin last time around sa Team Kubunuto. So ang remaining na lang mamay, which is Sham minus Kanuto, 8 na lang po. So titingnan natin ang kanilang channel mahamay kasi nowadays siguro hindi lang nowadays mahamay, siguro ilang buwan na rin talagang nag-drop down yung views when it comes sa vlog. So lalo na dito sa YouTube. So sa Facebook din naman mahamay meron din ganun mga case na talaga nag-drop ang views pati na rin ng earnings. So lahat talaga apektado. So hindi natin alam kung ano nangyayari at abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Pero right now, i-discuss natin itong mga channel ng Magic Flakes at titingnan natin kung nasa mabuti pa bang kalagayan or makaka-ahon pa ba sila or makaka-recover sila sa kanilang YouTube channel, kung ayos pa bang takbo or hindi na. So lahat ng details mapapanood nyo po dyan sa harap natin dito sa harap natin sa screen natin para masundan niyo po yung sinasabi ko, kasi baka may mga followers dito ng mga content creators sa Magic Flakes para at least ma-update kayo sa kanilang channel. So ito may totally estimated revenue lang po kasi kinuha ko lang po yung details sa kanilang YouTube channel based sa vlog na linalabas nila. So hindi natin in-include yung live stream or kung anong mga earnings na when it comes sa perks, mga super chat, super sticker, kasi hindi po natin hawak ang details sila lang po nakakaalam ng accurate or exact amount ng revenue nila sa overall. So dito lang tayo sa mga videos nila na ina-upload sa kanilang channel. So di-discuss natin is July 2025. So umpisa na natin kay Kamars, kay Jan Igor. So alam niyo naman po si Jan Igor is isa sa talagang solid dito sa family at alam ko siya nagbalik sa trabaho, pero silipin natin ang kanyang channel So si Jan Igor meron na siyang 97.3k na subscribers count. So dalas tayo around yata ganun pa rin ang subscribers na hindi na yata nataas. So nakapag-vlog po siya ng this July. Di po siya nag-vlog this July 2025. So ang pinaka latest or last upload niya is June 18. Pero yung whole month kasi ng June naka-7 vlog si Kamars, si Jan Igor. Kaso lang hindi siya nag-upload ngayon ng July. Hindi ko alam kung bakit. So baka na busy sa trabaho. Pero although meron siya mga vlogs na diba siya parang K9 trainer or trainer. So hindi siya pag-vlog. Last month nakapag-vlog siya ng 7. Mostly naman ang vlog niya kumbaga dun sa trabaho nila.
So sana kumbaga magkaroon ng time si Janigor na makapag-upload kasi sayang mga kamay, kahit na mahina ang views ngayon sila naman mga kamay established naman kasi itong dinidiscuss natin yung Magic Tricks. So kumbaga lahat ng ng sabihin natin kahit humina kahit pa paano pag nag-vlog sila may talagang may uusbong diyan na views or meron talagang mag-i-erap na vlog sa kanilang channel kasi na yan may mga supporter na yan mga may. So yun po kay Janigor. Second mga may si Jan Riot. So si mga karayot nakita ko ito mga may biglang nag-pop kasi medyo late na kasi yung notification ngayon. Nag-pop sa akin yung latest vlog niya mga 2 weeks ago siguro. So parang nagbabalik mga kamay sa pag-vlog. Silipin natin yung kay Jan Riot. So this July nakapag-vlog na po siya ng 2. So halos pa rin inactive si Jan Riot sa pag-vlog. So hindi natin alam mga kamay kung anong dahilan. So doon naman mga kamay sa 2 vlog nakakuha siya ng 11,900 na views. At pag kinonvert po natin yan sa estimated revenue, that's around $29.75. So sa Philippine peso, that's around 1,700.03 pesos. So ang palitan ngayon mga may is 57 point something. Tapos yung RPM nila mga may is in-estimate ko na lang parang nakaan siya mga in general na lang. Iisa na lang yung nila RPM. Nasa 2.5 mga may. So kumbaga nasa middle lang tayo kung magkano man ang nakuha nilang actual. Kasi ako may idea ako sa ibang content creators dito kung magkano RPM nila per vlog. So yun po kay Jan Riot. So kay Jan Riot mga mamay, kung susumain sa pagbabalik na niya dun sa 2 vlog okay naman kung naging vlog niya. So kumbaga ang kailangan lang kay Jan Riot is maging consistent sa pag-vlog tulad ng gagawin natin tayo mga kami, kailangan natin maging consistent. So tulad din kay Jan Riot, kailangan niya maging consistent kung gusto niya manumbalik yung yung revenue or views na nakukuha niya sa kanyang YouTube channel. So yun ang magiging advice ko. So sunod mga kamay si Sword Calvo namin isa sa mga team leader ba Sword Calvo, si Jox MTV. So si Jox MTV meron siyang 82.k na subscribers count at nakapag-vlog po siya ngayon na July ng Siyam. So medyo laylo din si Jox. Alam ko galing to sa Mindanao tapos bumalik din sa Metro Manila. Ang buong akala ko may pupunta siya sa Bukana para makipagkulog kay Bayjaper. So antayin na lang natin, baka may pagkakataon. So dun sa Siyam na vlog nakakuha siya ng 52,900 views, which is pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around $132.25. Sa Philippine peso naman, that's around 7,557.29 pesos. So si kay Jox mga sa channel niya, sobrang baba niyan, pero assured na yan na makakasahod talaga this month. Kasi based sa natin, nakuha natin na details sa kanyang channel. So kay Jox talaga alam ko may iniinda. Gout master din yata yan gawa nung syempre mataas din ng uric acid. Kasama yun sa team ng Gout Master sina paring Olindria Japper tsaka si Louie TV. Bira. Ako muntikan na ako, buti na natin na naiwasan natin mga kamay nag-diet. Baka mapapabilang tayo sa grupo na ganyan. So sure to mga kamay kay Jox. Ang kailangan na lang talaga ni Jox is talagang punuin niya ng vlog ang kanyang YouTube channel. So kahit sabi ko nga sa inyo mga may dito sa Magic Tricks, kahit anong i-vlog nila mga may meron sa kanilang manonood kasi nabanggit ko na established na po yung channel nito. So sa kanila lang yung kumbaga yung magiging option kung paano nila papalakin yung revenue through vlogging. So next mga may, eto si Regondox Takbo Official. So si Regondox mga may meron siyang 48.5k at nakapag-vlog na po siya this July ng 1. So nung sinilip ko mga may, latest lang ang vlog niya nung kinuha ko mga 2 hours ago. At ang details niya doon, yung views, revenue at estimated na revenue sa Philippine peso is wala kasi latest lang, hindi pa siya talagang tumatakbo yung views mamay. So kay Regondox mamay,
is ang kailangan niya lang is talagang mag-upload. Ganun, kahit na sabihin natin nasa 48,000 yan, may solid na viewers kasi yan si Rigondox. So kumbaga nabanggit ko na yan sa kanya many times nandun pa ako sa Bukana na pag once na consistent siya mag-upload, talagang makakasahod siya ng maayos dito sa YouTube channel. So kumbaga huwag niya lang talagang isang tabi pag-vlog, kahit na sabihin natin na may trabaho siya. Sundutan niya yung vlog kasi meron siyang viewers, mga kamay. Meron na siyang established na viewers sa kanyang channel. At alam niyo naman po, mga kamay, napasali yan sa challenge si Bajabber 2 beses. Maganda po naging kinalabas ng revenue. Kumbaga nakaipon ba? So sana kung mapanood ni Rigondox, so may mga viewers tayo, sabihan niyo lang si Rigondox na mag-upload ng mga upload kasi sayang monetize at okay naman yung tatakboy ng channel niya. So wag lang talaga maghangad ng napakalaking revenue. Kumbaga for sure makakasahod sila ng maganda-ganda. Hindi sobrang ganda pero maganda-ganda. So next, ito na mga kamay, si Franstar channel, which is meron ng 144k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 4 this July. So dun sa 4 na yun, mga kamay, nakakuha siya ng 83,400 views, which means pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $208.5. Sa Philippine peso naman, that's around 11,914.52 pesos. Mga kamay, ito kay Franstar, nung sinilip ko, meron nag-viral, mga kamay, na vlog. So kumbaga kung i-assess ni Franstar ang channel niya, kayang-kaya niya makabalik. Kumbaga kung may hina mga views niya dati, kumbaga sisilipin niya sa channel niya, i-assess niya kung ano bang pumuputok na views. Alam niya naman sa sarili niya na may viewers siya, sariling viewers, may community siya kahit paano. Kulang na lang talaga siya sa pag-upload, mga kamay. At makakasahod to ng maganda-ganda. Kasi ito sureball na to, mga kamay. This month makakasahod kahit na 4 pa lang vlogs, makakasahod na po yan. Gawa nung may nag-viral siya na views sa isang vlog niya na 70,000 plus. So kami kasi, mga kamay, may nahirapan kami as a small YouTuber na kung paano ma-establish. Kaya ginagawa na namin, mga kamay, consistently na lang ang pag-upload. So si Franstar nga pala, mga kamay, di ba napagawi ako ng Bohol, hindi kami nagkita doon kasi syempre may may set of activities at malayo si Franstar sa pinupuntahan namin, kaya hindi ko na rin na message at pawala-wala din ng ang signal, mga kamay. Kasi pabundok ang pinupuntahan namin. Umikot kami sa talagang tourist spot sa Bohol. So nawalan tayo ng time at limited lang kasi ang araw ang namin bakasyon dun. So kumbaga patalon-talon kami ng pinupuntahan. So anyways, mga kamay, si Franstar, mag-upload ka lang kasi hindi na siya naging consistent sa pag-upload tulad nung dati, mga kamay. Tulad din ng iba dito ang pinicture natin, hindi sila naging consistent tulad nung dati. So next, mga kamay, eto si Kabugoy, si Jeramil Perez. Meron na siyang 98.8k na subscribers count. So konti na lang, mga kamay, mag 100k na si Kabugoy. So na yan, silver play button. So si Kabugoy, mga kamay, nakapag-vlog po siya ng 12 this July. So 2 months ago, kung natandaan ko, bumiyahe siya from Batangas to Mindanao, nakamotor. So ito na po yung niya, yung pinaka-latest 12 na vlogs. Doon sa vlog na yun, mga kamay, nakakuha siya ng 138,300 views, which means pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $346.75. Sa Philippine peso, that's around 19,814.68 pesos. Ito si Kabugoy, mga kamay, kahit saan ito mapunta, sigurado yan, mga kamay, na makakasahod yan sa kanyang YouTube channel. Kasi sabi ko nga, may kanya-kanya na silang viewers o established na po talaga ang channel nila. Nasa kanila lang, mga kamay, kumbaga sila na lang ang kapitan or sila may hawak ng manibela kung saan nila gusto pumunta. Kung gusto nilang palaki ng revenue, dito tayo. Kung sa kaliwa, pahinahan ng revenue, dito tayo. So sila na po nag-maniobra kasi inaabangan na po sila ng kanilang viewers when it comes sa pag-vlog nila, sa pag-upload. So yun. At nakita ko kay Kabugoy, meron siyang nag-viral
nasa 50,000 views ang isang vlog. Biruin nyo mga kamay. Doon pa lang maano na siya, ma-assess nila na uy, meron pang natitirang viewers sa kanilang channel kahit nasabi natin na humihina ngayon. So kumbaga hindi pa natatapos ang ano nila, karera sa pag-vlog dito sa YouTube channel. Kumbaga may ibubuga pa. So nasa kanila na yung mga may kung paano nila talagang i-activate yung kanyang channel. So or sapat na sa kanila yung ganitong review na nakukuha. So gusto nila mas malaki, kailangan nila exert ng effort tulad ko mga may kailangan mag-exert ng effort para marating natin dapat nating marating na revenue. So yun mga kamay, eto pinakana na to, last 2 na lang tayo mga kamay kasi 6 nang nadidiscuss natin. Ito mga kamay, itong talagang pumutok talagang ang channel ulit, yung pagbalik ni Kabungot official, si paring Kabungot sa Bukana. Talagang nabuhay ang kanyang YouTube channel kasi tagal na yan mga kamay, in-advise ni Japan na talagang pumunta man sa Bukana. Ever since nag-start ang challenge, diba, pinapunta na siya, kaso na-busy yata si paring Kabungot sa Mindanao. So si Kabungot mga kamay, meron siyang 115k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 20 this July. So doon sa 29 mga kamay, nakakuha siya ng 285,900 views. At pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around 714.75 pesos. Sa Philippine peso naman, 40,843.67 pesos mga kamay. So sa mga viewers natin, ano lang to, gross income sa vlog. Hindi pa kasali yung perks, mga super chat, super sticker, mga membership, at yung mga deduction, hindi pa po kasali yung tax, mga adjustment. So pwede pang ma-deduct sa 40k. So pwede yung tumaas, pwedeng bumaba. Pero anyways mga kamay, as para sa inyo mga kamay, nasa magandang magandang tinatahak, maganda yung tinatakbo ng channel ni Kabungot ngayon. So kumbaga nandun siya sa level na paakyat na naman. Lalo ng mga kami mag-bare months ngayon, baka mag-double triple pa yan. So kailangan ni Kabungot talagang puspusan ng ang pag-vlog para at makakuha siya. Siguro kaya niya makakuha ng 6 digit sa pag-vlog, basta mas lalo niyang sisipagan. Tapos dami ng vlogs mga kamay kasi nandyan yung viewers mga kamay, kada vlog niya may views. So wag lang muna siya uwi sa Mindanao mga kamay kasi alam niyo na, buwabagsak talaga ang views mga kamay pag once na wala ka sa headquarters mga kamay. So yun kay paring Kabungot. At eto na mga kamay, yung pinakalas but not the least, pero itong talagang sinasabi kong pantay na pantay ng hanap siguro kina Javer. Hindi naman pantay na pantay. So siguro sa kasipagan mga kamay, sobrang pantay na. Si Kuya Noli Vlog mga kamay. So brief history lang mga kamay kay Kuya Noli. So nandun ako sa Saudi Arabia, nakikita ko lang siya sa channel, sa kanyang YouTube channel ng dumating siya sa Bukana ni Japer. So dati siyang katrabaho ni Japer. Hindi na most like katrabaho, kumbaga same lang ng kasi security guard, tapos si Japer nagda-drive noon. At syempre naging kaibigan ni Japer at tinahak din ng mundo ng pag-vlog na supportan at natulungan ni Japer. Ayun mga kamay, ang ko lang doon mga kamay, nung umuwi ako sa Pilipinas, nakita kami ni Kuya Noli nung napasali siya sa challenge. So kumbaga si Kuya Noli mga kamay is kapwa ko Bicolano. So, para sa kami taga Bicol may. So doon ko na-discover para sa kami taga Bicol at talagang marunong talaga mag-Bicol mga kamay si Kuya Noli. Ako din mga kamay. So kumbaga dati medyo skeptical siya kung paano niya gagawin yung pag-vlog. So ang sinabi ko lang sa kanya is during that challenge mga kamay, advice ko lang sa kanya, kahit ano naman ang i-vlog niya, meron manood sa kanila gawa nung establish yung channel nila, kilala na sila ng community natin. So from that mga kamay, ang ginawa ni Kuya Noli, nag-focus siya sa vlog kung anong gusto niya na i-vlog, yung charity. So doon po siya umusbong at pumutok ang kanyang channel. So si Kuya Noli mga kamay, meron na siyang 271k na subscribers count.
nakapag-vlog po siya this July ng grabe to mamay, parang kayang-kaya ko naman siguro to pero kung ito na lang talagang ang gagawin ko na parang hindi na yata ako matutulog. So nakapag-vlog po si Kuya Noli mamay ng 100 vlogs mamay, grabe. Ano pa lang ngayon, July 25. So 4 vlogs a day si Kuya Noli. At take note mamay, si Kuya Noli ang may pinakamaraming vlog or upload dito sa community natin mamay. Kumbaga nalagpasan niya na si Japper. Silipin niyo po sa sa Social Blade may yung videos na upload ni Kuya Noli. Siya po pinakamarami sa dito sa Sword Family. Dito pa lang makikita niya 100 vlogs na po. Hindi pa po tapos ang buwan. Grabe di ba? Sobrang sipag. Nabanggit nga ni Japper mamay na pag nakapag-vlog ka sa isang araw ng isa, active ka na talaga. Pag nakadalawa ka, medyo masipag-sipag ka. Lalo pag nakatatlo, apat ka, sobrang sipag mo na mamay. Matindi na yun. Buong araw talaga nakaalat na sa pag-vlog. So, dun mamay, sa 100 vlogs si Kuya Noli, nakakuha siya ng 773,222,000 na views mamay. Grabe. Grabe sa sipag kaya nakita niyo yung resulta. So pag kinonvert natin yan mamay sa estimated revenue, that's around $1,933.05 sa Philippine peso mamay. 6 digit po yan mamay yung gross. 110,462.21 pesos mamay. So yan po ang resulta sa pagiging masipag ni Kuya Noli. So nabibiyayan siya ng maayos na revenue kasi syempre grabe yung effort niya sa kanyang channel mamay. Although kung makikita nyo, kung sisilipin nyo yung channel mamay, inconsistent yung yung views niya. Merong mataas pero mostly kasi mabababa talagang views. Binabawi na lang ni Kuya Noli sa pag-vlog ng marami para makapture niya yung parang total summary within a day, makuha niya pa rin yung dapat niya makuha na revenue. Kasi alam ko sila mamay meron silang parang tina-target or objective every month na revenue. So ganun po kay Kuya Noli mamay. Kumbaga nare-rewardan si Kuya Noli sa kanyang kasibagan, effort talaga mamay sa kanyang YouTube channel. Kaya yun, ganyan po ang naging resulta. So kumbaga sa atin mamay, mga content creators dito, isa yun sa talagang magiging example ko si Kuya Noli kung paano yun nagsimula and kung ano na siya ngayon. Nagawa talaga niya magagampanan yung sinasabi na mag-focus sa pag-vlog, sikapin na mag-vlog, sipagan, tiyagain hanggang sa makuha yung talagang minimiti ng isang content creator. So yan po mamay si Kuya Noli. At sa mga ibang content creators natin, yun, magbukas sana yung parang eye-opener, mga dito ka man sa community natin or hindi, big time ka man na content creator o hindi, yan po talagang kailangan natin na magsipag at maging consistent. So bumaba ang views o tumaas, maging consistent ang magiging susi dito sa ninaangkat natin na tagumpay, which is ma-establish at makakuha ng maayos sa revenue sa social media, Facebook ka man or YouTube channel. So pero mas maganda mamaya sa YouTube kasi mas malaki diyan ang bigayan when it comes sa engagement, Facebook kaya kung gusto niyo pa-viral talaga. So yun mamay. At paano yan? Sobrang thank you sa lahat ng makapanood at manood nito. Sana nagbigay sa inyo ng impormasyon at inspirasyon yung mga content creators na pinicture natin. At magsaselect pa tayo ng mga content creators. Pwede kayo mag-comment mamay sa comment section kung sino pang gusto nyo i-discuss para ma-discuss natin next time around kung may time tayo at i-search natin ang details sa kanilang YouTube channel para natin, ma-picture natin. So that's it mamay. Sobrang thank you po sa lahat mga panood and see you sa next vlog po natin. Mga kakamay.